Ang posang itim sa bahay ni Lola. Pagkamatay ni Lola Bilay, naiwan ang kanyang lumang bahay sa baryo, isang istrukturang yari sa kahoy at bato, luman at may mga sulok na may amag, at sahig na laging lumalangit-ngit. Isang araw, lumipat doon ang kanyang apo na si Janine, kasama ang bunsong kapatid na si Maiko. Balak nila itong ayusin at gawin uling tahanan. Sa unang araw pa lang, napansin agad ni Maiko ang isang itim na pasang tila biglang sumulpot sa gilid ng hagdanan. Tahimik ito, hindi lumalapit, pero palaging naroon, nakaupo sa lumang silya ni Lola na mahilig niyang popwang habang nagkukwento ng kababalaghan noon. Hindi nila ito pinansin noong una, akala'y ligaw lang. Pero tuwing gabi, naririnig nila ang pagkakaluskos sa sala, ang paggalaw ng silya na tila may nakaupo at nagpapadyak. Kapag sinisilip nila, andoon lang ang pusa, nakatitig sa dilim na parang bantay. Isang gabi, habang natutulog si Janine, na naginip siya na kinakausap siya ni Lola. Nakaupo si Lola sa silya, at sa kanyang kandangan, ang pasang itim. Ang sabi ni Lola, huwag mong pabayaan ang bahay. May lihim ito na kailangang mailabas. Paggising ni Janine, pawis na pawis siya. At sa kanyang paanan, naroon ang pasang nakatitig sa kanya, pula ang mga mata. Nagsimula na siyang mag-imbestiga. Pumunta siya sa lumang aklatan ng bahay. Sa ilalim ng mga lumang libro, may nahanap siyang kwaderno ni Lola. Nandoon ang mga sulat kamay, tungkol sa isang bantay ng pamilya, isang pasang hindi basta-basta. Nakalagay doon, ang kanyang anyo ay pusa, ngunit ang kaluluwa niya ay tagapagbantay ng mga lihim ng lahi. Hanggang hindi nabubunyag ang katotohanan, mananatili siyang gising. Lalong dumalas ang paggalaw sa bahay. Minsan, kahit nakapako ang pinto, kusa itong bumubukas. Ang mga orasan ay tumitigil tuwing alas 12 ng hating gabi. Sa bawat pagsilip nila sa sala, ang silya ay gumagalaw, at ang pusa ay nakatitig, hindi kay Janine, kundi kay Maiko. May mga gabing sinasabi ni Maiko na may bumubulong sa kanya habang natutulog, buksan mo ang ilalim ng aklatan. Hanggang isang gabi, hindi na nila kinaya. Pinagbakal sila ng loob at tinibag ang sahig sa ilalim ng aklatan. May nahukay silang kahon na balot sa lumang tela. Sa loob nito ay alahas, pera, at mga dokumentong nagsasabing si Lola ay naagawan ng ari-arian ng sarili niyang kapatid, isang lihim na kinimkim niya hanggang kamatayan. Nang maipasa na sa tamang mga kamay ang ebidensya, isang gabi, tuluyang nawala ang pusa. Hindi na rin gumagalaw ang silya. Tahimik na ang bahay, ngunit hanggang ngayon, sinasabi ng mga kapitbahay na minsan, sa gabi, may makikitang itim na pusa sa bintana, hindi gumagalaw, pero nakamasid. At kapag pinakinggan mong mabuti ang katahimikan ng gabi, may maririnig kang mahinang pag-ugoy ng lumang silya. Makalipas ang ilang linggo, akala ni Janine ay tapos na ang lahat. Tahimik na ang bahay, wala nang kaluskos sa gabi, at mistulang bumalik na ang normal na takbo ng buhay. Ngunit isang madaling araw, nagising si Janine sa kakaibang lamig, parang may hamog sa loob ng bahay. Pagsilip niya sa bintana, may nakita siyang anumang anino sa may hardin. Isa itong anyong tao, na unti-unting nagiging hayop. Parang nilalang na hindi buo ang anyo. Nang ilawan niya gamit ang flashlight, tumambad sa kanya ang pamilyar na pulang mga mata, ngunit hindi na ito pusa. Isang nilalang na may mahabang mga kuko, balat na parang paso, at ngisi na punong-puno ng puot. Nagsalita ito sa boses ni Lola, ngunit mababa at basag, hindi pa tapos ang kasunduan. May isa pang lihim na dapat mong malaman. Bago pa siya makasigaw, nawala ang nilalang sa dilim. Agad niyang ginaisang si Maiko, na may sinabing lalong nagpahigpit ng takot sa kanya. Ate, napapanaginipan ko na rin siya. Hindi na lang si Lola ang lumalabas. May isa pa, lalaking nakaitim, may sombrero, at dala ang pasang itim. Kinabukasan, nagpunta sila sa simbahan para humingi ng tulong. Kinausap nila ang isang matandang pari na kilala sa lugar, si Padre Gabriel. Nang marinig nito ang kwento, tila nagbago ang mukha niya. Ang pasang iyon ay hindi lang tagapagbantay. Isa siyang sugo ng isang mas matandang kasunduan. Ang pamilya mo ay may ugnayan sa isang sinaunang ritual, hindi lahat ng kasaysayan ay naisusulat sa papel. Ang ibang kasunduan, sinisingit sa pagitan ng buhay at kamatayan. Ipinayo ni Padre Gabriel na magsagawa ng bendisayon sa buong bahay, pero binalaan din sila, kung hindi ito sapat, may kailangang ialay.
At minsan, hindi laging bagay ang handog. Pagbalik nila sa bahay, nagdesisyon si Janine na ipagpatuloy ang paggalugad. Sa pinakailalim ng bowl ni Lola, natagpuan niya ang isang itim na kandila at isang piraso ng balat ng hayop na may nakaukit na sinaunang sulat, hindi Latin, hindi Kastila. Sa tabi nito ay litrato ni Lola noong dalaga pa siya, katabi ang lalaking may sombrero, at isang pasang itim. Kinagabihan, muli na namang gumalaw ang silya sa sala. Muling lumitaw ang pusa, ngayon ay mas malaki na, at lumalalim ang kanyang mga mata, parang butas na walang hanggan. Tumayo ito sa dalawang paa, at muling nagsalita, ang dugo ng lahi mo ang susi. Isa sa inyo ang kailangan. Napaatras si Janine sa takot. Ang pasang dating tahimik at mapagmasid, ngayon naging isang nilalang na may hugis tao, may buntot at mga matang tila sumisilip sa kaluluwa. Sa likod nito, unti-unting lumilitaw ang lalaking may sombrero, matangkad, nakaitim, at ang anino niya ay parang usok na kumakapit sa pader. Anong gusto ninyong kapalit? Nanginginig na tanong ni Janine. Isang alay, isang kaluluwa ng may dugong nagmana sa kasalanan ng kanyang ninuno, sagot ng lalaki habang ang pasang nilalang ay dahan-daang lumapit kay Maiko, na noon ay tila wala sa sarili at nakatayo lamang, nakatingin sa kawalan. Biglang sumigaw si Janine. Ako na lang ang kunin nyo. Huwag si Maiko. Lumitaw sa pagitan nila ang imahe ni Lola, bahagyang nagliliwanag, waring pilit humaharang sa nilalang. Hindi ko pinayagan ito, hindi ko alam na may kapalit, bulong nito, habang unti-unti siyang kinakain ng dilim. Wala nang hadlang, sabay sabing ng lalaki, at itinutok ang daliri kay Maiko. Biglang napatumba si Maiko, at sa kanyang dibdib, unti-unting lumitaw ang itim na marka, hugis mata ng pusa. Biglang bumukas ang lahat ng pinto at bintana. Umihip ang malakas na hangin. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Lola, hanapin ninyo ang pangontra. Sa likod ng lumang orasan, nasa loob ng kahon ng krus. Bilisan ninyo. Agad na tumakbo si Janine sa lumang grandfather clock ni Lola. Binuksan niya ang likod at natagpuan ang isang maliit na kahoy na kahon, may ukit ng kakaibang krus, hugis kandado na may buntot ng pusa. Sa loob ay may rosaryo, dahon ng laurel na tuyo, at lumang kutsilyo na may ukit sa hawakan, pangputol ng kasunduan. Hinawakan ito ni Janine. Nang sumugod ang pasang nilalang sa kanya, sinaksak niya ito sa dibdib, walang pag-aalinlangan. Napasigaw ang nilalang, umalingaw-ngaw sa buong bahay ang malalim na tunog na parang libo-libong boses ng mga patay. Pumutok ang mga bumbilya, nagsara ang pinto, biglang tumigil ang hangin. Tumamba ang nilalang sa sahig, unti-unting natunaw sa anyong abo. Nawala rin ang lalaking may sombrero, kasabay ng isang bulong, hindi ito ang wakas. Babalik ako sa susunod na dugong marumi. Nang tingnan ni Janine si Maiko, himbil na itong natutulog. Wala na ang marka sa dibdib. Ngunit sa sulok ng sala, ang silyang deugoy ay bahagyang gumagalaw, dahan-dahan lang, parang may nakaupo pa rin. Makalipas ang isang buwan, unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni Janine at Maiko. Pero sa kabila ng katahimikan, may bumabagabag kay Janine, isang panaginip na paulit-ulit, isang madilim na silid, may maraming kandila na umiilaw sa paligid, at sa gitna nito, isang bata na umiiyak habang may pasang itim sa balikat. Isang gabi, habang nag-aayos si Janine ng mga gamit ni Lola sa lumang bowl, may natagpuan siyang lumang birth certificate, hindi niya ito inaasahan. Nakalagay doon ang isang pangalan, Belinda S. Ramos, anak ng kadugo ni Maria Salvacion. At sa ilalim, may isa pang pangalan na binura ngunit bahagyang nababasa, Ama, Emiliano C. At sa gilid, may sulat kamay na pag-ulong, ang sumpa ay hindi natapos kay Bilay. Itinago niya ang isa pa. Nag-init ang batok ni Janine. May kapatid si Lola. Agad siyang nagtanong sa matandang kapitbahay na si Aling Rosa. Dahan-dahan itong tumango. Hindi lang kapatid, iya, kambal. Pero ang isa'y isinilang na may marka. Pinagtakpan ng pamilya, dinala sa kumbento sa bundok. Sabi nila, tinubuan ng buntot noong 3 araw pa lang. Nanlaki ang mata ni Janine. Anong pangalan? Hindi namin alam. Basta ang tawag lang sa kanya noon. Ang batang marumi. Kinabukasan, muling nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Isang itim na rosas ang natagpuan ni Maiko sa ilalim ng kanyang unan, hindi nila alam kung paano ito napunta roon. Sa sahig ng kusina, may mga bakas ng paa ng pusa, basang-basa, pero walang ulan.
At isang gabi, sa lumang salamin ni Lola, may nakita si Janine na hindi niya inaasahan, ang kanyang refleksyon, nakangiti, pero iba ang galaw. Naiwan itong nakatitig kahit pa siya'y lumingon na. Paglingon niya muli, wala na ang imahe niya. Ang salamin ay puno ng gasgas na letra. Ang kadugo ay gising na muli. Sa panahong ito, unti-unti nang naaapektuhan si Maiko. Lumalalim ang mga mata, hindi na kumakain ng maayos, at nagsusulat ng mga simbolong hindi niya alam. Minsan, nagsasalita siya sa ibang wika habang natutulog. Sinasabi niya ang pangalang, Asandro. Si Janine ay dumulog kay Padre Gabriel, at dito nalaman ang buong katotohanan, na ang tinatawag nilang, dugong marumi, ay hindi literal na marumi, kundi tagapagdala ng sagradong sumpa, isang espiritual na kadena na naglilipat mula sa henerasyon hanggang sa makumpleto ang pagbangon ng isang nilalang na lihim, isang espiritong itinaboy ng mga Prail noong ika-17 siglo, at ikanadina sa loob ng lahi ng pamilya ni na Janine. Ang pusa ay tagapangalaga, pero ang batang may marka, siya ang susi. At si Maiko, unti-unti na palang nagiging katawang pansamantalang tirahan ng nilalang. Huling linya sa parteng ito. Nang dumating ang ika-5 gabi ng ika-2 buwan, habang lahat ay tahimik, may tunog ng pagkamot sa ilalim ng kama ni Maiko. Pagyuko ni Janine, may nakita siyang mata. Hindi mata ng tao, hindi rin mata ng hayop, mata na may apoy. At mula sa ilalim ng kama, isang boses na hindi niya pa kailanman narinig ang bamulong. Sa ika-3 yugto, ikaw naman ang gagamitin. Hindi makagalaw si Janine. Tumitibok ang puso niya nang parang may kamay na humihigpit sa kanyang dibdib. Muli siyang yumuko sa ilalim ng kama, wala na ang mata. Ngunit naiwan ang isang bagay, isang hibla ng buhok na kulay abo, at sa tabi nito, isang laruan, larwang kahoy na pusa, may ukit sa tiyan, isa sa inyo ang dapat mawala. Agad siyang tumakbo sa kwarto ni Maiko. Naroon ang kapatid niya, nakaupo sa sahig, nakatalikod. Tahimik, Maiko, bulong ni Janine. Dahan-dahan itong lumingon, ngunit hindi na ito si Maiko. Maputi na ang mata, mapatla ang balat, at sa kanyang lieg ay may gumuguhit na itim na ugat, parang may itim na likido na dumadaloy sa ilalim ng balat. Hindi mo na siya kapatid, sabi ng boses sa kanyang likuran. Paglingon ni Janine, nandoon ang lalaking may sombrero. Mas malinaw na ngayon ang anyo nito, mukha ng tao pero balat ng abo, mga matay kulay ginto, at ngiting para bang walang hangganan ang puot. Ikaw ang napili, ang katawang alay, ang sagradong lalagyan ng huling anino. Magsisimula na sana siyang sumigaw nang biglang bumulaga ang liwanag, isang liwanag mula sa lumang rosaryo ni Lola na suot pa rin niya sa leeg. Napaatres ang nilalang. Napasigaw si Maiko at biglang nahimitay. Tumakbo si Janine palabas ng bahay, buhat si Maiko, dumiretso sa simbahan. Doon, hinintay siya ni Padre Gabriel, parang may kutob na. Narating na tayo sa huling yugto, sabi ng pari. Hindi ka na lamang tagapagmana ng lihim, ikaw na ang magiging tagaputol o tagapagdala ng sumpa. Sa gabing iyon, ginawa nila ang huling seremonya, isang pagsasara ng lagusan sa pagitan ng mga anino at ng buhay. Ginamit ang kutsilyong may ukit, ang dahon ng laurel, ang rosaryo, at isang panalangin na isinulat sa dugo ni Lola, matagal nang itinago at hindi dapat ipahayag maliban sa takdang oras. Habang binibigkas ang panalangin, nagsimulang umulan ng abo sa loob ng simbahan. Umuuga ang lupa, sa gitna ng altar, pumutok ang marmol, at mula roon, muling lumitaw ang pasang itim. Pero ngayon, iba na ang anyo nito, maliit na batang babae na nakasuot ng damit ng madre, may buntot ng pusa at itim na mata. Ito pala ang kambal ni Lola. Ang batang marumi. Salamat at bumalik kayo, bulong ng bata. Ako ang ginamit. Ako ang simula, kailangan ko ng wakas. Tumitig ito kay Janine. At ikaw ang wakas. Kinabukasan, makulimlim ang langit. Wala na si Janine. Si Maiko ay nagising sa simbahan, ligtas. Sa tabi niya, ang rosaryo, ang kutsilyo, at ang laruan ng pasang kahoy. Sa bahay ni Lola, tahimik ang silyang deugoy, ngunit gumagalaw pa rin. Sa loob ng salamin sa sala, kung titingnan mo ng matagal, makikita mong may refleksyon ng isang babae, nakangiti, suot ang damit ni Janine, pero ang anino'y may buntot. Gusto mo bang ipagpatuloy na natin ang ibang part? Mag-comment lang sa baba.